Guys, welcome to my channel. So 9:30 na, gumising ako is 7 kasi nga wala yung amo ko na lalaki, nagbakasyon. So siya lang naman ginagawan ko ng breakfast. So yung amo kong babae tulog pa, mamaya pagigising, gatas lang naman at saka tinapay yan ang ibibigay ko. And then ayun, siguro hindi tumawag kasi every morning tatawag yan kung ano lulutuin. So ngayon hindi tumawag kasi alam niya, inatake ako ng migraine kahapon kaya talagang lumog yung katawan ko. Nagpahinga ako ng 2 hours kasi nga yung gamot, yung maintenance ng gamot ko is napakatapang. Pag ininom ko yun talagang yung buong katawan mo, walang force, walang tawag nito, walang lakas, ihihilain ka talaga papunta ng kama mo. Kaya yun, kahit as in walang first pag ininom ko kasi yung unang gamot ko is hindi na tumatalab sa akin. So ayun, nagpa-check up ako sa Abu Dhabi na hospital, and then I requested na taasan yung dosage na maintenance ng gamot ko for migraine kasi nga hindi na tumatalab yung dating iniinom ko. So niresetahan ako para doon sa migraine ko sa severe kasi I have a chronic migraine. So inisitahan ako for the severe and bali dalawang tablet yun. Tsaka for vertigo also binigyan ako, and then para sa ano din sa pag bumiting ko kasi pag matake yung migraine ko, sabay na yun yung vomiting ko kasi yung vomiting ko nagpapahina sa akin. So yung vomiting ko tsaka yung pagtatai ko, so I requested na resetahan ako ng gamot na doon. But of course ang pinaka hiningi ko is yung gamot na para sa migraine ko, yung mild muna pag unti, at pag yung grabe ng sakit, ayun na yun yung pinareseta ko. And then I have also maintenance for my high blood pressure kasi nga yung high blood ko tumataas, kailangan ko titingnan. So yun, inatake ako kahapon, so kailangan ng rest ng 2 hours kasi yung gamot ko is napakatapang. And then, after that, work ulit. Ganun talaga ang buhay. And then, today, hindi siya tumawag. Maybe she already know na, kasi nag-message ako sa kanya. Yun. So, wala namang ibang pagkain dito is, manok lang lulutuin ulit. So, nagbakasyon yung amo ko. So, medyo wala akong paglulutuan pag morning. Kasi yan siya, gatas lang naman yan. At saka, tinapay yun lang sa kanya. And then, guys, marami palang nagtatanong. Ang daming nagtatanong sa akin kung magkano nga ba daw po ang kita ng isang content creator or YouTuber dito sa YouTube. Ang daming nagtatanong para doon sa mga baguhan. Kasi kagaya ko, baguhan din ako, and then 3 beses pa lang ako nagkasahod sa YouTube ko. Sasagutin ko kayo. Para doon sa mga baguhan, ewan ko lang para sa akin. Kasi nakadepende din naman yun sa views, yung sahod mo. At saka nakadepende din sa hindi nag-i-skip ng mga ads. So para sa akin, para sa mga baguhan ng mga YouTubers, ang sahod talaga nila is range to 7,000 to 8,000 or 9,000 plus. Ganyan lang yan, hindi naglalampas. Kasi yung YouTube is may bracket yan na $100 bago mo ma-withdraw. Pwede din na lampas ang kita mo sa ganyan pag magsikap ka lang talaga na mag-upload ng mga video mo, at saka ang daming manunood at hindi mag-i-skip ng ads. Kasi dun kumikita ang mga YouTuber o content creators pag hindi mag-skip ng ads. So, yun ang mga first timer at saka mga bagong YouTuber, yun mostly ang kinikita nila. Kasi ang sahuran ng YouTube is every 25 or 26 day of the month. Halimbawa ngayon is pagbalagay natin is umabot ka ng bracket ng 100,000 sa petsa ng 18. So, hindi ka pa sasahod by 26 this month. So, next year pa yan ipapasok na YouTube ang kita mo. So, yung $100 na bracket mo, dadagdagan yan by next month.
mag-flush yan at saka by next month kasasahuran by every 25. So, may nagtanong ulit na paano kasasahod, paano ipapadala yung sahod mo, paano paraan. Kasi sa YouTube, pag nag-apply ka as a monetization, it's either ililink mo yung, kung may bank account ka, ililink mo yung bank account mo para directly yung sahod mo sa YouTube is papasok doon, or address mo lang, which is cheque ang ipapadala sa iyo. Ang cheque naman po is aabot ng 2 months bago makarating pag nasa probinsya ka, kasi sa ibang bansa ang magsasahod sa atin, either Singapore, US. Yun po, it's maigi, or sasuggest ko sa inyo na ililink nyo na lang sa bank account nyo or kukuha kayo ng bank account. Of course, ang YouTube is may standard sila na 1,000 subscriber and 400,000 minute hour bago ka nila ma-monetize. So, ayun guys, sana nasagot ko yung mga katanungan nung nagtatanong sa akin, and hope nakatulong po. Maraming salamat po sa lahat ng nag-subscribe, nanood ng video na ina-upload ko. Thank you guys, thank you for watching. At least yung kita ko sa YouTube is dagdag income na din yun. Hindi man ganun kalaki, at least thanks God, kasi mayroon pa rin na kita pa unti-unti. So thank you guys, thank you for watching all my videos. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Bye bye, Kainday!